Ang iyak-iyak nga itong si Roda nang pumunta siya sa isang police station. Dito nga nagsisisigaw siya dito kay Sir Suarez nang ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang bahay na nasunog at pati nga ang kanyang pera ay naabot. Ang isinalaysay na natunugan yata ng mga masasamang tao na mayroong malaking pera sa kanyang bahay. Kaya naman bigla na lang itong sinugod at pinasok nga ang naturang bahay. At tinanggal pa ang kable ng kuryente kaya naman nawala ng ilaw na siyang dahilan kung bakit nagsindi siya ng posporo sa kagustuhan nga nito na maprotektahan ang kanyang pera ay nauwi naman sa sunog. Niyak-niyak nga itong si Roda habang nagkukwento dito nga kay Suarez. Nalungkot naman ito, subalit sinabi niya na gagawin nila ang lahat para magbabayad nga ang salarin. Subalit dahil sa nairita nga itong pulis ay sinigawan nga itong si Roda na tigilan ang pagsisisigaw dahil nakakarindi nga daw sa tainga. At hindi rin ito nakakatulong. Kaya naman wala na nga nagawa itong si Roda kundi lumabas na lang ng police station at umaasa na lang na malutas ang kanyang suliranin. Samantalang nasa labas siya nakaupo ay nagkwento na nga itong kapitan ng kanilang barangay na puti pa nga daw ang posporo ay may ulo. Dahil nga itong si Roda hindi nag-iisip ng maayos. Imbis na magmakaawa para tulungan ay iniinis pa ang pulis. Nakarma na nga itong si Roda sa kanyang mga pinagagawa, lalong-lalo na sa pamilya ni Mokang. Natatandaan natin na pilit niya itong pinapalayas kahit na alam niyang may sakit nga ang tatay ni Mokang at wala silang pera na ibibigay sa renta. Ngayon nga ay matitikman niya kung paano titira ng walang bahay.